So ito, pakinggan natin itong sasabihin ni Marcoleta rito. Napakaganda ng mga mensahe ni Marcoleta dito. At dito talaga nagpapatunay. Kasi matapat ang mga iglesia ni Cristo eh. Ginagamit ng mga loyalista nga, ng mga congressman, tsaka ng kung sino-sino pa, yung statement ng iglesia ni Cristo na sumusunod kami, wala kaming politiko na dinadala. Sumusunod lang kami doon sa doon sa aming moral compass na kapayapaan. So sinabi naman ni Bongbong na ayaw niya ng impeachment. O susunod kami sa kanya. Ayaw din namin ng impeachment. Sabi ko nga sa inyo eh. Walang nasabi yung mga mayayabang na congressman nung biglang nagsalita ang Iglesia ni Cristo. Yung mga mayayabang na congressman biglang hala. Okay naman yung sinasabi nila na kapayapaan, etc., etc. Pero hindi nila inaddress yung sinabi ng Iglesia na na tinututulan nila yung impeachment. Engot din tong mga nasa Congress, no? Kapag ang isang grupo kinundi na yung impeachment or ayaw ituloy ng yung impeachment, ibig sabihin, wala niyang tiwala yung mga yun. Doon sa institusyon na yun. Itong mga taga-iglesia, wala na silang tiwala sa mga taga-Congress. Kasi nga, puro politika lang. Mamaya, maririnig ninyo. Pero pakinggan muna natin itong sinabi ni Marcoleta rito at ito'y ating reaksyonan. Pasok. When I impeach ang Vice President, will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yeah! Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang ustisya. Ano ngayon? Doon sa mga nagsasabi tali-talinuhan dyan, putang ina ninyo, alam nga naman, mas matalino pa kayo kay Marcoletang mga gunggong kayo. Hanap kayo ng hanap sa Mary Grace Piato, si ganito, si ganyan, si ganire, si Aguila, naging kalapate. Putang ina ng mga klaseng. Yan lang mga istoryang hawak ninyo. Putang ina yan. Sasabihin nyo na si Inday Sara, naging kalapate na dating Aguila. Tangina niya, nagpunta nga sa Senado. Ay mali pala, nagpunta nga sa Kongreso. Nag-oath pa. Tapos, natai lang kayo sa salawal nyo. Yan. Hindi man nakapagsalita. Pagdating sa mga preskon, ang yayabang kung makapagsalita doon, akala mo hindi takot kay Inday Sara. Akala mo hindi takot sa mga Duterte. Pero sabi ni Inday Sara, pag pinapatay naman daw yung mic or pag natatapos, sinasabi na wala pong personalan ha. Pasensya na ha, hindi namin to gustong gawin. Kaya nga sila minura ni Inday. Hindi nyo pala gustong gawin, ba't nyo ginagawa? So ako naniniwala ako mga bossing na itong si Marcoleta, ang moral compass nito nasa tamang direksyon. Na ito si Marcoleta, kinukundi na niya yung mga galaw ng mga makakaliwa na trabahuin si Inday Sara. Bakit? Para wala ng Duterte na manalo sa eleksyon. Kasi nga, pag nanalo Duterte, mauubos ang lahi ng mga kupal na yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga komunista, wala na sila sa kalsada, nandoon na sila sa Congress eh. Doon na sila nagrarally-rally. Dati, nasa welcome rotonda. Ngayon, nandoon na sila mismo sa loob ng Kongreso. At ito ang nakakatawa. Kahit mga private na mga individual, nagsasampa ng kaso saan? Sa Kongreso o sa Korte? Putang ina, sa Kongreso. Bakit? Sabi nga kapag ka ikaw, ang gusto mo lang siraan yung tao, sa Kongreso ka mag-file ng kaso. O sa Kongreso ka mag-file ng reklamo. Pero kapag ka ikaw, talagang gusto mong panagutin, may nilabag sa batas, alam na alam mo at gusto mong panagutin yung isang tao, saan mo sasampahan ng kaso? Sampahan mo sa korte.
Di ba? Oh, kaya ito maganda. Sabi ko kasi ako ba iaalok ko yung serbisyo ko sa hindi ko kayang ipanalo. Alam ni Marcoleta na kahit nakapikit siya, yang kaso ni Inday na yan, lulusot bakit? Or hindi, ano yan, kayang-kaya niyang questionin. Bakit? Kasi ito, galing to sa loob. Alam niya yung sistema na nalabag sa loob. Kaya nga takot na takot sila dito di ba? Nating tulos si Sir. Nating tulos siya. Ayaw niya na dyan sa Congress dahil bulok Kita mo kung paano niya kinwestiyon yung integridad ng Quadcom. O kita mo, anong ginawa nila? Tinanggal nila siya sa mga sa mga komite na yan. Tinanggal siya. O bakit siya tinanggal? Kasi nga, matindi itong si Marcoleta. Nasa tama ito. Hindi sila makapangulimbat. Hindi sila makapangharbat. Makaninok ng pera ng gobyerno. Ano pa masasabi ni Marcoleta? Sa lahat po ng nandyan sa presidential table, sa inyo pong lahat, dito sa Barangay Talomo proper, magandang umaga po sa ating lahat. Ang totoo po ay sinabi sa akin ng mga kasama ko, huwag ka nang pumunta doon sa Barangay Talomo kasi ang dami nating gagawin dito sa Luzon. Barangay lang naman yun Magpadala ka na lang ng video greet. Sabi ko, hindi pwede yung kailangan makita ko yung mga tao. Huwag mo sasabihin barangay yan, kailangan magkaharap-harap kami ng mga tao. Kahit hindi ako masyadong marunong magsalita ng... Nakita nyo yung, nakita nyo, may poster ni Pastor. Ang lupit! Tsaka itong si Marcoleta. Hindi kupal, matanda na to. Tsaka ang sungit niyan, pag nakausap niyo sa personal, sungit niyan. Hindi yan yung tipo ng politiko na katulad nila na mangangako, mambobola ng mambobola. Saan ka makakita ng mambobola tas ganyang muka? Nung pinanganak to si Marcoleta, parang lahat ng problema ng bayan nasa kanya na Tama, lagi nakasimangot yan. Bisaya. Kasi po, kung talagang magsasalita ako, baka... Ito, ang ganda ng sinabi ni Paulina Rebuday. O Rebuday ba yan? Rebudal. Rebuday ang holang lintek. Anong ginagawa ng military boss Dada? Natutulog sa kangkungan. Di natin alam Marami tayong mga nare-receive na mga reports, na mga comments sa atin ng mga active na mga sundalo pa. Ang dami nilang sinasabi na galit na rin yung mga sundalo. Ayaw lang magsalita kasi nga baka tanggalin sa trabaho and so on and so forth. So hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ng military, considering na ang military ay kalaban ng mga rebelde at yung mga rebelde pumapatay ng mga sundalo at sibilyan. Pero nagtataka tayo, namamayani sila ngayon sa Congress tapos tikom ng bibig nila. Sabi ko nga sa inyo nung panahon na si PRRD kumakandidado bilang presidente, ang daming pulis tsaka sundalong hindi bumoto sa kanya initially. Bakit? Kasi mga boss, si PRRD gusto niyang makipag-ayos kay Joma Sison. Just yung yun lang bagay na yun. Gusto niyang makipag-ayos kay Joma Sison because sabi nga niya, itong problema ng NPA at ng gobyerno sobrang tagal na and gusto niya nang matapos. So, naka-exile to si Joma Sison nung buhay pa. Bawal siyang umuwi sa Pilipinas. Pag umuwi siya rito, yari siya. Pero kita mo, naging maayos yung kanilang relasyon and pinagbibigyan sila, mga bossing, ng mga trabaho sa gobyerno. Puro kayo reklamo, makakaliwa kayo o dadaling ko kayo sa gobyerno. Dito ka sa department na to, dito ka sa department na yan. O kita mo, hindi nagsipagtagalan. Saglit pa lang, nangawala na sila. Hindi ba? Kaya ito si PRD, naku po, yan na nga, sige, yun yung lagi kong sinasabi sa inyo na yan si PRD, hindi nyo yan mabobola. Lalo na to si Marcoleta, hindi nyo yan mabobola.
O sige, diretso natin to bago ko ituloy yung bago ko ituloy yung istorya ko. Hindi tayo magkaintindihan eh. Ayun nga, so yung mga pulis noon na ang sinasabi ko pala kanina is hindi, itong mga pulis, hindi binoto si PRD. Karamihan sa kanila hindi binoto si PRD. Sundalo at pulis. Tinanong ko yung kaibigan ko nung inalok ko sa kanya si PRD. Sabi niya, hindi ko boboto yan, boss da. Hindi ko iboboto. Kasi bakit ko iboboto itong si ganito ganyan, nakikipag-usap sa mga NPA Pulis to nakikipag-usap sa NPA. Ayaw niyang iboto si PRD because nakikipag-usap si PRD sa NPA. Tapos nagkaroon pa sila ng gap, conflict ni Pastor Apollo Quiboloy dahil nga rin doon. Kasi nga gusto natin maubos yung mga komunista tapos kakaibiganin natin. I mean, okay lang naman yung love your neighbor, pero yung mga kasalanan nila sa bayan natin at sa Panginoon, sobra-sobra. Sa dami ng mga pinag-rape nila doon ng mga minor de edad, ni-recruit nila, tapos nangamatay. Hindi na binigyan ng tamang dignidad sa pagkamatay, pagkalibing. Yung karapatan mo, magkaroon ka ng libing na maayos, di man nila naibigay. O basta tinabunan na lang dyan, bahala na kayo kung sino yan. So ang daming hindi bumoto kay PRRD dahil lang doon sa bagay na meron siyang sympathy with the lefties. Sabi nga ni PRD, yung mga yan somehow yung iba dyan matitino nakasama ko rin ng maayos. So yun nga, tinan mo hindi na binoto ng mga tao si PRD dahil doon sa pronouncement niya na makikipag-goods siya with personal kasi yung laban ng NPA at saka ng mga sundalo natin Sobrang personal nun kasi mantakin mo, ang tagal nila nag-training tas ganun-ganun na lang babuyin yung mga pagkatao ng mga pulis. So ngayon makikita ninyo nandiyan na sila mismo sa Kongreso. Nung panahon ni PRD, pipirmahan lang niya yung resolution o memorandum pero yan. Hindi pa rin siya nagpatinag. Pakinggan pa natin to si Bossing Marcoleta. Kaya nga sinasabi natin na ano na ba nangyari sa bayan natin? Bakit palpak na pinagtatanggol nyo pa rin? Pero gusto kong magsalita ng Bisaya kasi siyempre pagka Bisaya tagus sa puso Pero mamaya malay nyo makakapagsalita rin ng Bisaya. Kaya po ako nagpunta rito, parte na po ng gusto kong gawin. Hoy, Kuya Apol! Namiss na kita, nandiyan ka pa sa harap Sapagkat hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away. Baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Bakit ba kasi? Kasi inaagaw niyo yung hopya ni Hindi, walang hiya kayo yung tayo talagang mga congressman nagnanakaw na nga kayo ng pera. Pati ba naman yung hopya ng may hopya, ninanakaw nyo pa. Ganun po yung mga taong yon. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yon matalino pala. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako, hilot po. Dahil palakpakan. Buti na lang, hilot din ako. Buti na lang.
hilot din ako. Imagine, pagka pinanganak ka pala sa ospital, bobo ka. Sino dito pinanganak sa ospital? Taas ang kamay. Dami magagalit nito. Ang dami magagalit na naman nito, sigurado. Pucha yan. Sino? Kasi ako pati sa pati yung tuli ko, pukpok eh. Oo, hindi yung conventional na pagtutuli eh. Oh, so, si Bogs Time, hilot din. Taas ang kamay ng mga hilot dito. Yung iba hinilot para malaglag, ha? Katulad ng mga vloggers ni Bongbong, hinilot yung mga yun, nalaglag. Putang ina, buhay pa rin. Si Putragi sa albularyo. Pucha, ba't sa albularyo? Bakit? Naingkanto ba yung nanay mo? Ba't sa albularyo ng anak niya? Putragi, ikaw talaga kahit kailan ka eh. Dahil mahirap. Ayan, si Chori Choli sa ospital. Kaya naman pala. Kaya naman pala, sa ospital pinanganak to si Chori Choli. Tinan mo. Yung pangalan niya, ang gulo. Yan na. Alam na this. Si Chrislyn Vlogs, giatay. Sa ospital ako, Boss Dada. Patay ka dyan. Wala, bobo kayo. Sabi ni Marcoleta eh. Tinan nyo yung sasabihin niya. Lang ang buhay ko. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulo. Grabe naman yun. Sino dito ang pinanganak sa ospital na mapupurol na yung mga ulo? Fabella Public. Si Tricia sa Fabella, kita mo matalino yan. Tricia Biberi yan eh. Sige, diretso. Teka, Jacqueline. Mrs. Jack, sa ospital ka rin pinanganak? Patay ka. Kaya madali ka na bola ni Mr. Jack. Kasi nga, sa private hospital ka pala pinanganak. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paanong pagkakaisa yon? Paanong magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Yan ang panatero, walang inuurungan.